Kamakailan, muling naging laman ng social media si Dio Jarreto Balbuena, mas kilala bilang Diwata Pares Overload, matapos niyang lumapit sa programang Raffy Tulfo in Action. Ayon sa kanya, isa siyang biktima ng maling pag-aresto, posibleng identity thief, dahilan kaya napilitan siyang humingi ng tulong sa programa ni Senador Raffy Tulfo upang maipagtanggol ang sarili. Ayon sa ulat, pumunta ang mga pulis mula sa warrant section ng 13 Martires City sa kanyang bahay sa General Trias, Cavite noong October 7, 2025. Dala ang isang warrant of arrest na inisyu ng Korte ng Mandaluyong City laban sa pangalang Dio Jarreto Balbuena. Laking gulat ni Diwata dahil hindi niya alam na may kaso o warrant laban sa kanya. Pinaniniwalaan niyang ito ay dahil sa pagkakamali ng otoridad o posibleng paggamit ng kanyang pangalan ng ibang tao. Dahil dito, agad siyang nagpatulfo upang ipaliwanag ang panig niya at humingi siya ng tulong na malinawan ang naturang kaso. Sa programa, ipinunto ni Diwata na hindi siya kriminal at napaka-traumatiko para sa kanya ang biglaang pag-aresto kahit wala siyang ginawang masama. Hindi ito ang unang pagkakataon na nasangkot sa Diwata sa kontrobersya. Noong 2024, siya ay inaresto rin dahil sa lumang kaso ng slight physical injury mula pa noong 2018. Agad naman siyang nakapagpiyansa at pinawalang sala matapos mapatunayan na minor offense lamang yun. Bukod sa mga isyong legal, dumaan din si Diwata sa mabigat na problemang pinansyal kabilang ang 350,000 pesos utang na nakuha niya matapos magsara ang isang branch ng kanyang negosyong Diwata Pares Overload sa Quezon City. Ayon sa kanya, nalugi siya sa negosyo pero patuloy niyang binabayaran ang mga pagkakautang bilang respeto sa mga taong nagtitiwala sa kanya. Noong unang bahagi ng 2025, umani rin siya ng pambabatikos matapos isuot ang tradisyonal na kasuotan ng mga katutubong taga Cordillera sa Panagbenga Festival. Marami ang nagsabing nakasakit siya ng damdamin ng mga katutubo dahil sa maling paggamit ng cultural attire at mga kilos na itunuturing na bastos. Humingi siya ng tawad at ipinaliwanag na wala siyang masamang intensyon. Sa panayam kay Raffy Tulfo, sinabi ni Diwata na takot siya noong araw na pinuntahan siya ng mga pulis. Ipinaliwanag niyang wala siyang natatanggap na anumang subpina o notice, kaya labis ang pagkabigla niya. Ayon sa kanya, hindi niya rin maintindihan kung bakit may warrant sa parehong pangalan, gayong wala naman siyang ginawang krimen. Sinabi ni Tulfo na aalamin ng kanyang team ang detalye ng kaso, kabilang ang kung sino ang naglabas ng warrant at kung may dokumentong magpapatunay na totoong siya ang tinutukoy sa nasabing reklamo. Marami ang natuwa dahil pinakinggan ni Tulfo ang kanyang hinain at nangakong tutulungan siya makuha ang hustisya ng nararapat. Matapos lumabas ang video ng kanyang panig sa social media at sa Tulfo in Action, hati ang opinyon ng publiko. Marami ang naawa at sumuporta kay Diwata. Sinabing hindi madali ang pinagdadaanan ng isang ordinaryong tao na biglang mapagkamalan bilang kriminal. Pinuri rin siya dahil lumapit siya sa tamang paraan imbis na magwala o tumakas. Mailan namang nagsabi na baka ito ay karma mula sa mga nakaraang kontrobersya niya, ngunit marami ang tumutol sa ganitong pananaw. Sinabing lahat ay may karapatang ipagtanggol ang sarili at linisin ang pangalan. Sa TikTok, Facebook at YouTube, nagtrending ang hashtag Justice for Diwata at hashtag Tulfo Diwata Case na nagpakita ng malaking simpatya mula sa mga netizen. May mga nagsabing dapat ay mas maingat ang mga otoridad sa pag-serve ng warrant of arrest para maiwasan ang maling pag-aresto, lalo na sa mga taong parehong pangalan. Ang kwento ni Diwata ay isang paalala sa lahat na kahit gaano kakasikat o ordinaryo, maaari ka pa rin maipit sa maling sitwasyon. Sa kabila ng mga pagsubok, nananatili siyang positibo at determinado na patunayan ang kanyang kawalang sala. Ayon sa kanya, hindi siya titigil hanggat hindi nililinis ang pangalan niya at patuloy niyang ipaglalaban ang karapatan niya bilang isang Pilipino na hindi dapat basta-basta husgahan o arestuhin ng walang malinaw na basihan.